Sa isang salo-salo. Hindi ba ninyo batid na marami sa mga inyo isang mga mangmang? Padre Damaso, hindi rin ba ninyo batid na sa tahanan tayo ng isang inyo? Maring matatamas yung kapatid sa Tiago. Matagal na yung pinagpalagay ni Tiago na siya hindi isang Indio. Inuulit ko, wala makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Biglang natigil ang usapan nang dumating si Kapitan Tiago kasama si Crisostomo Ibarra. Mga kaibigan, kinagagala kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Buenas noches sa kura ng aking bayan. Sa kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin niyo po ako. Hindi ka nagkakamali. Ako, ngunit kailan naman hindi ko kaibigan ang iyong ama. Kayo na nga bang anak ng yumaong si Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Malagayang pagdating naway mas maging mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Maraming salamat po. Handa na po hapunan! Ang mahalagang tauhan ay patungo sa hapagkainan. Hindi sinasadyang naapakan ni Teniente Guevara ang laylayan ng bestida ni Doña Victoria. Teniente, wala ka bang mga mata? Meron, senyora. Mas malinaw pa kaysa yung mata. Ngunit ako'y nakamasid sa inyong magandang buko. Sa hapagkainan. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamalagang bagay ang inyong nakita? Nang natutunan kong kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan ng isang bansa ang nagdidikta ng pag-iikaw nito. Nagawa mo tayo ng iyong yaman dahil lang dyan. Wala ka na ba makikita ang mas mahalaga? Isa kang bulag. Ipagpauman ninyo, kagagaling ko lamang sa isang mahabang biyahe at bukas ay may asikasuhin pa ako para sa Pilipinas at Espanya. Huwag ka munang umalis. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko po siya bukas. Sa ngayon, may importante pa akong asikasuhin. Nakaalis na nga si Ibarra. Nakita na ninyo, ganyan ang mga kabataan pinadadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas.